Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo. Magandang umaga po sa ating pagdiriwang nitong banal na misa, pagsalubong natin ng bagong araw, puno ng pananalig at pag-asa ng lahat ng mga bagay na dapat nating gampanan sa ngalan ng Diyos ay magampanan natin at matapos. Habang yalay natin ang misang ito para sa lahat ng humihiling sa ating mga pagdarasal, mga mahal natin sa buhay, lalo na yung may mga karamdaman, may mga mabibigat na suliranin at problema. Sa mga naglalakbay, nagtatrabaho sa mga oras na ito, ganoon man din sa mga nagdiriwang ng kanilang makaarawan ng mga anniversaries. Para sa isa't isa at sa mga kaluluwa na mamahal natin sa buhay na lumisan na. Upang tayo maging marapat gumanap at magalay ng misa, aminin muna natin ating mapagkasala at hilingin natin ang kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko na pagkabuhay na ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit, tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumigot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nangitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama,
hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas siya sa mga panganib. Lukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nagsisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Lukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Alleluia, 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 alleluia. Tayo pong lahat, mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat, pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob na Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mula pa sa simula ng kasaysayan ng tao, meron ng mga unang pahiwatig sa pagnanais ng tao na masaklaw ng kanyang isipan ang kahiwagaan ng buhay. Kaya ang pagtatanong, ano nga ba ang pinakamahalaga sa buhay na ito? Ang mga kasagutan ay nagkaiba-iba sa iba't ibang yugto ng ating kasaysayan. Merong nagkaroon ng lubusang makamundong tugon na hanggang dito lang ang buhay, matapos ang buhay na ito, wala nang inaasahan mo. Kahit nasa mga Hudyo, matagal na panahon na sila man din ay naniniwala na pag namatay na ang tao, hanggang dyan lang. Kaya siguro sa pag-ikot ng panahon, humantong sa pagwalang bigay ng kahalagahan ng kapwa-tao. At ito'y makita natin ang lubusang pagpahayag nito sa panahon ng mga Romano. Bago pa ang mga Romano, nandun ang mga Grego. Bago pa ang mga Grego, nandun pa ang unang mga tribo, kung saan ang kahalagahan ng isang tao, buhay niya, ay nagagaling lamang sa kanyang mga ari-arian o sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa panahon ni Kristo, natatag na ang pag-iisip na walang mabubuhay mula sa mga patay. Hanggang doon lang. Kaya siguro napapanahon na para sa Diyos na magkaroon ng intervention sa ating maling akala, maling pag-unawa
sa buhay na bigay niya. Kaya ang Panginoon Jesucristo sa kanyang sariling buhay, pinakita niya na hindi natatapos ang buhay dahil lamang sa kamatayan ng katawan. Sadyang ang mundong ito at ang ating katawan, kabahagi ng mundong ito, ay matatapos. Yan ang pinakita niya. Siya mismo kumuha ng katawang tao. At sa kanyang pagkabuhay muli, yan po ang ating pinagdiriwang ngayon. Yan po ang dahilan. Nandito itong kandilang malaki, Paschal Candle. Paalaala sa atin, magwagi ang buhay ng Diyos, ang kaliwanagan. Ang kaliwanagan na dala ng Panginoon Jesucristo ay ito. Si Nicodemo bilang isang mayaman, makapangyarihan sa kanyang lipunan, kabahagi siya ng Sanhedrin o yung mga tagapangasiwa, namumuno sa kanilang lipunan sa Jerusalem o sa Israel. Ngunit siya mismo ay walang kaalam-alam tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon si Kristo sasabihin pa niya, ang mula sa itaas, yan ang makapangyarihan. Ang mula sa mundo ay hanggang sa mundo lang talaga. At ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo ng mula sa taas ay ang buhay na kaloob ng Diyos. Tayo bilang mga nilikha ng Diyos, ay naiba tayo sa mga lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil ang mga nilikha ng Diyos, salita lamang. Magkaroon ng ilaw, magkaroon ng lupa, magkaroon ng dagat, magkaroon ng mga hayop sa lupa, magkaroon ng mga isda o mga hayop sa dagat, magkaroon ng ibon sa himpapawid. Salita lang naganap yun. Pero ang tao hindi. Hinubog niya ang tao mula sa alabok. Mula sa lahat ng kanyang nilikha, hinubog niya ang tao. At maliban pa dyan, hiningahan ng Diyos ang tao. Ibig sabihin sa mga Hudyo, yung pagsabi na hiningahan, binigyan ng buhay niya mismo. Kung sino man ang huminga sa Kanya, yan po ang buhay na kaloob. Hininga ng Diyos ang nasa atin. Hininga ng galing sa langit. Makapangyarihan, walang kamatayan. Kaya yan ang hindi naunawaan ni Nicodemo. At kahit na siguro itong kunti nilang crash course tungkol sa totoong kahulugan ng buhay ng tao, hindi pa rin niya lubusang nasaklaw ng kanyang isipan ang kahiwagaan ng buhay ng tao, ang kanyang kaluluwa, ang espiritu na bigay ng Diyos, ang buhay na bigay ng Diyos, ang hininga ng Diyos. Kaya tayo ngayon, sabihin natin, okay, maswerte tayo dahil alam na natin na meron palang kaluluwa ang tao. Kahit na mayroong mga tao na ayaw pa rin maniniwala ng ganyan, pero para sa atin na nabinyagan sa ngalan ni Kristo, yan po ang katotohanan. Tayo, dala-dala natin sa ating katawan, balot ng ating katawan, ang buhay, ang hininga ng Diyos mula sa atin. Kaya lang, dahil hininga ng Diyos yan, puno ng kalayaan yan, at may kakayahang matuto, magkaroon ng karunungan, makaunawa sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang kalayaan na maging lubusan lamang ko ito ay may karunungan. Kaya minsan ang tao gumagawa ng mga bagay na hindi niya naunawaan, na minsan ito ay hahantong ng kanyang kapahamakan. At yan po, ang ninanais ng Diyos na pagsikapan natin. Marami na tayong natutunan sa mundo. Nakapagpadala na tayo ng tao sa buwan, napagpadala na tayo ng mga kung anumang kagamitan ng tao sa malayong lugar, sa kalawakan. Ngunit dito sa mundo, hindi pa rin natin nalubusang naunawaan kung paano magkaroon ng pagkakaisa ang tao. Nandyan pa rin ang mga giyera, nandyan pa rin ang mga pagpapabaya sa ating mga kapatid na makahiga lamang sa ating mga bangketa, sa ating lungsod. Mayroon pa rin na nagugutom, mayroon pa rin mga taong nakukulong na walang katarungan. Mayroon mga pinapatay dahil lamang sa kung anong dahilan. Hindi pa rin natin naunawaan lubusan ang kahalagahan ng buhay na kaloob ng Diyos. Kaya dito, sinabi nga ng Panginoon kay Nicodemo, ang galing sa itaas, mula sa langit, ang makapangyarihan na walang kamatayan. Ang galing sa mundong ito, hanggang dito lang sa mundo. Saan ka? Nananais ka ba na bumalik sa langit? Dito na, sa buhay na ito.
pagpapasyahan mo, pagpapasyahan natin. Ano nga bang papahalagahan natin sa ating mga ginagawa? Ang maangkin ng mundong ito, ang mag-ipon sa mga bagay-bagay na pinahahalaga natin na makamundo, o magsikap tayo na kahit nasa ating mga pagsikap sa mundong ito, mas lalong pagsikapan natin na lalago ang buhay na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya alay natin ngayon ating mga panalangin bilang sambayanan ng Diyos na nagsumikap, matugunan ang kabanalan na ninanais niyang makamtan natin sa lahat nating mga ginagawa. Tayo mga tumanggap ng buhay, lalo na sa nabuhay na Panginoong Hesukristo, ang tinatawagang mamuhay ng lubusan ayon sa kanyang mga aral. Kaya sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang pamahalaan, naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo na nagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Kaya Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Heso Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Mahal ng liwanag, nagbibigay kulay sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming may alay mula sa lupa at buwan aming pagawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Sa paghalang ito, nagalakatubig, kami naway makasalos pagka Diyos ni Kristo na dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga namin paggawang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. O Diyos sa mga lumikha, nakikiusap kayong mga makasalanan, tanggapin mo aming pagsisisi bilang handog upang kayong matutong sumunod sa mga kasalanan
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinangawing dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa inyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Jose Advincula, naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang lahat naming mga kapatid na nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, namin Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At sa tagubili naman nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa inyo rin. Magbigayan tayo at magnais ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Shalom. Shalom. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos.
Narito siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi ka kailangang magbago kahit ito'y masibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ako'y ibigin mo. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo. Kahit ikaw pa may mapalayo, kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo. Kahit ikaw pa may mapalayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan, pagpapala at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ihayag ko rin siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, nang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa'y siya'y papurihan, araw at talay siya'y